Nagkarera ang dalawang kotseng yan nang bumangga ang pulang kotse sa isang nakahintong kotse. Nangyari yan sa Bypass Road sa Lipa City, Batangas. Isinugod sa ospital ang sugatang driver ng pulang kotse. Nagkaayos na raw ang mga driver na nagkabangga ang kotse. Hinahanap naman ang driver ng puting kotse na kalaban sa tila karera ng pulang kotse. Paalala ng Lipa City Public Order and Safety, iligal ang street racing. Gustong imbestigahan ng Senado ang umano'y mga pang-aabuso sa mga menor de edad at maging koneksyon sa droga ng grupong Socorro Bayanihan Services. Pero bago masiwalat ang mga ito sa Senado, lumalabas na nakapasok doon at nakapagpa-picture pa ang pinuno ng grupo sa ilang senador. May report si Mag Gonzales. Sa bukid sa kapihan, nanimuyo ang pinakamalipayong mga katawhan nga puno sa panagdait, panaghigugmaay, pagtinabangay ug paghimaya sa buhing Dios. Ganito inilarawan ng grupong Omega de Salonera ang kanilang komunidad sa sitio Kapihan sa tuktok ng isang bundok sa Bukas Grande Island sa Surigao del Norte. Sa kanilang Facebook page, inilarawan ng Omega de Salonera bilang grupong binubuo ng mga dancer, musician at mga atleta. Nabanggit kahapon ni Senator Risa Hontiveros ang grupo sa kanyang privilege speech tungkol sa organisasyong Socorro Bayanihan Services. Tinawag ng senador ang grupo na isang kulto na naging pugad umano ng mga pang-aabuso ng nagpakilalang bagong Jesus na si J. Renz Kilario alias Senyor Aguila. Ang kanilang binuong performing group, ang Omega de Salonera, ay nanalo pa sa isang international festival sa Korea. Dahilan kung bakit pinarangalan sila dito sa Pilipinas. Si Senyor Aguila mismo, ang rapist ng mga bata, ang facilitator ng child marriage, ay nakatapak pa sa ating Senado at nagpa-picture pa sa atin na mga senador. July 25 nang dumalo ang grupo sa plenaryo ng Senado. Sa Facebook page ni Senador Bongo, makikita ang litrato na kasama niya at iba pang senador si Kilario. Sa isang pahayag, nilinaw ni Go na hindi niya personal nakakilala ang grupo ni Kilario. Nag-ikot daw ang grupo sa opisina ng mga senador para magpakilala at humingi ng tulong para sa kanilang lugar. Naghain na si Hontiveros ng resolusyon para imbestigahan ang mga kaso ng rape, sexual abuse at child marriages sa komunidad. Maging si Senator Bato de la Rosa gustong silipin ang umano'y Shabu Laboratory at private army roon. Inatasan na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang NBI na mag-imbestiga. Pero dati na raw may kaso laban sa grupo. June 1 pa lang, meron na ditong may higit 10 tao na recommended for prosecution dito sa Socorro cult na kasama sa ibinunyag ni Senator Risa Hontiveros. Sex trafficking. Human trafficking. Sabi ng PNP, wala pa silang natatanggap na reklamo laban sa grupo pero handa raw silang makipagtulungan sa investigasyon. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ng Socorro Bayanihan Services na handa silang humarap sa investigasyon. Our association promotes really Bayanihan culture, Bayanihan spirit. And our main purpose is first is for housing kasi mahirap naman dito ang magtayo ng bahay. Second is agriculture and third is burial services. Mav Gonzales, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tila nag-boomerang sa militar ang pinatawag nilang press conference para itangging dinukot nila ang dalawang nawalang environmental activist. Sa mismong press con kasi, sinabi ng dalawa na iginapos sila, isinalang sa tactical interrogation at pinagbantaan umano ng militar. Narito ang aking report. September 2 nang mapaulat na nawala ang environmental activist na sina Jonila Castro at Jed Tamano sa Orion, Bataan. Ayon sa ilang grupo, dinukot daw sila ng mga otoridad. Mga miyembro sina Castro at Tamano ng AKAPCA, grupong ipinaglalaban ang mga komunidad na apektado ng Manila Bay Coastal Reclamation Projects. Nitong Biyernes, sinabi ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na sumuko na sina Castro at Tamano sa 70th Infantry Battalion sa Bulacan noong September 12. Tumakas daw ang dalawa mula sa kanilang grupo at hindi raw dinukot ng mga otoridad. Pero nang iharap sa press conference ng NTF-ELCAC sa Plaridel, Bulacan kanina, ang totoo po ay dinukot kami ng mga militar sa Kainangban.
Napilitan din kami na sumurrender. Dahil pinagbantaan yung buhay namin. Nung gabi po ng September 2, naglalakad lang po kami sa kalsada nung meron pong dumukot sa amin. Isinalang daw sila sa tactical interrogation. Tapos yung mga kamay namin, pinabantaan yung buhay namin, pati mga pamilya namin. Yun yung kilala nila, yung iba na 78, part ng 78 ID, yung iba member ng SAP. Sabi ni Jonila, pinalabas daw ng militar na sumuko silang dalawa. Hindi raw totoo ang laman ng kanilang affidavit. Pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Wala na kaming magagawa sa buong pagkakataon na yun. May punto pang naputol ang pagsasalita ni Jonila. May nangyaring reclamation projects doon. Yung mga isdang mawawalan ng hanap buhay. Yun ang tunay na issue dito. Sandali, Jonila. Pakinggan mo natin yung masasabi dyan ni Colonel Rodel de la Cruz. Pinangahawakan namin po, meron po sila ng papel. Ang tingin po namin pala, ito po ay pagtulong. Namin silang tutulungan sa sa kanilang pagsusurrender. Hindi po namin alam ang event. Hindi po kami nag-cooperate doon sa Bataan area po. Mismo mga kumuha sa amin, inamin nila mga sundalo sila. Nakita namin sa papel na nakalagay 78 ID. Kaya hindi ako naniniwala na hindi alam ni Battalion Commander na dinukot kami. Pagkatapos ng press conference, nanatili ang dalawa sa munisipyo ng Plaridel. Sumugod doon ang ilang militante para igit na palayain sila. Kasunod ng negosasyon, dinala sila Jonila at Jed sa Commission on Human Rights sa Quezon City alinsunod sa kanilang hiling. Sa isang closed-door meeting, nakipagpulong sina Castro at Tamano sa mga opisyal ng CHR, kanilang mga magulang at kinatawan ng mga grupong Gabriela at Kabataan. Pakiramdam naman ng NTF-ELCAC, pinagtaksilan at niloko sila. Gayunman, titiyakin daw nila ang kaligtasan ng dalawa. Dating amo ng kasambahay na si LV Vergara na umano'y ng maltrato sa kanya nakadetine sa Senado. Nagdesisyon ng Senate Committee on Justice and Human Rights na idetine si Franz Ruiz dahil sa hindi pagkakatugma-tugma ng kanyang mga pahayag. Sa pagdinig, lumutang din ang dating kasamahan ni Vergara na inuutusan daw ng amo para saktan siya. Pati na si Dodong na umano'y nakatanggap ng pananakot sa hindi kilalang lalaki sa Paluan Occidental, Mindoro. Inuutusan po ako pero di ko po ginagawa. Sabi niya po na sapukin ko daw po. Sapukin mo? Oo. Ano sinabi mo sa amo mo? Sabi ko po ayoko puti. Isa sa ilalim sa polygraph test ng NBI ang mag-asawang Ruiz, ang mga dating kasambahay at barangay chairman na si Jimmy Patal. Nagsagawa rin ng executive session para sa testimonya ng anak ng mag-asawang Ruiz na itinuro rin ni Aling LV na nanakit sa kanya. Pangulong Marcos naniniwalang posible pa rin ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Sabi ng Pangulo matutupad yan kung maisaayos ang produksyon ng bigas, hindi masyadong babagyuhin at kung magagamit ng mga magsasaka mga ayuda na ibinigay sa kanila ng gobyerno. Sinabi ito ng Pangulo sa gitna ng pamimigay ng libreng bigas sa nasa 3,000 mahihirap na pamilya sa Zamboanga City. Dano Tingkong ko nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abala sa pagluluto sa labas ng kanyang bahay ang babaeng yan sa Thailand. Nang biglang lumabas mula sa isang bahagi ng bakuran ang isang mahaba at makamandag na king cobra. Hindi niya namalayan na unti-unti nang gumagapang papunta sa kanya ang ahas. Napasigaw at napatakbo na lang ang babae nang bumulaga sa kanya ang ahas. Puti-putan na ka lang kanya, dakal na eh. Dakal! Sa San Juan, Ilocos Sur naman, isang sawa ang natagpuan sa compartment ng motorsiklo. Kwento ng rider, ilang beses namatay ang makina ng motor. Nakita na lang niya ang ahas nang magpapagasolina siya. Paalala ng DENR, i-turn over sa kanilang anumang wild animal para mapangalagaan at maibalik sa kanilang habitat. May comeback ang K-pop girl group na Red Velvet sa November. Di naman napigilang mag-fangirl ni Jillian Ward nang makita ang isang celebrity. May report si Nelson Canlas.
Hindi napigilan ni Jillian Ward ang magpaka-fangirl nang makita si Vice Ganda sa isang event. Sa Instagram, ibinahagi ng abot kamay na pangarap star ang pakikipag-usap niya sa It's Showtime host. All smiles din ang star of the new gen nang makapagpa-picture at mayakap si Meme Vice. Red Velvet is back. Kinumpirma ng SM Entertainment na target na ma-release ang kanilang bagong full-length studio album sa November. Last year, huling nag-release ng album at mini-album sina Irene, Yeri, Joy, Sulgi at Wendy. Disappointed naman ang dating 2NE1 member na si Sandara Park matapos makancel ang Awake, a New Beginning concert sa Cebu this weekend. Sa X-App, nagsorry si Dara sa Dara Links at Blackjacks. No worries daw dahil may next time pa naman. Last week nang inanunsyo ng organizer na postponed ang concert dahil sa unpredictable weather condition at unforeseen circumstances. Nag-file na ng divorce sina Ariana Grande at Dalton Gomez after 2 years of being married. Sa report ng People magazine, irreconcilable differences ang dahilan ng paghihiwalay ng pop star at real estate agent. 2020 sila unang nag-date at 2021 nang maganap ang kanilang intimate wedding. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang high-tech food delivery para sa mga aso sa kalye ang naisip ng isang estudyante sa Cavite City. Nahiyang ako sa katingin. Ang gamit niya, laruan na remote control car. Pusuan na yan sa report ni Marisol Abduraman. Mailap at gutom. Ito ang kalagayan ng ilang asong kalye sa Cavite City. To the rescue sa kanila ang ilang estudyante at ang kanyang remote control o RC cars. Dahil kalimitang takot sa mga tao ang mga stray dog, nag-ipon si Michelle Van Andal para makabili ng RC car. Before po, nung nagpapakit po ng mga strays, may mga aso or pusa po kung hindi napapakain. Kasi po, yun nga po, minsan natatakot po sila or parang meron na po ng trauma, unapproachable po sila. Then may nakita po ako sa content creators sa ibang bansa na bumisip siya sa grocery using the RC car. So, nagtakot po ako sa idea. Ang nabili ng RC car, nilagyan ng kamera at ng lagayan ng pagkain na siyang pinapalapit sa mga nakikitang stray dogs. Kaya ang mga aso nakakakain ng maayos. Nakapagpakain na rin siya ng ilang pusa. Ang kita sa freelancing at ang natitipid sa baon ang ginamit niyang pambili ng mga pagkain ng strays. Naglilibrot din daw siya sa Noveleta at Rosario sa Cavite. Nang maipost niya ito sa TikTok, marami ang humanga at hiling nilay, may palaganap pa niya ang kabutihan sa mga hayop na kaawa-awa. Sobrang saya ko po, may nai-inspire po akong ibang tao. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako po si Maki Pulido para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Ato Maraulio, ako si June Veneracion mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.